Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang Value Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV, Match of Entertainment and Lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pilipinas, ang oras po 6:37. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH, Usapang Legal kasama ang Panyara ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Isang napakainit pero napakagandang araw po sa lahat. Ay, hindi pala araw, gabi na pala ngayon. Kumusta po inyong naging Thursday? Masaya ako, magpa-Friday na naman tapos Saturday, rest day.
No, kaya lang hindi pa swelde yan, no? Sana po ay may naiwan pang budget para sa mga susunod na araw bago pa sumapit ang sunod na swelde. Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Maganda po ang ating talakayan. Ito po ay susog o kasunod, no, ng ating naging previous discussion dahil alam niyo naman, tulad ng nabanggit ko, no, kapag ka pinag-usapan po ang mga ari-arian, mana, bentahan, lupa, yan, away mag-asawa, away pamilya, no? Sunod-sunod po ang mga katanungan ng ating mga kababayan. Kaya minarapat ko po na ipagpatuloy ang talakayan, may kinalaman pa din sa mga properties, no? Dahil ang tanong, no, valid ba ang deed of sale kung hindi naman totoong nagkabayaran, no? At dahil po tonight, no, ang atin pong tanong ay batay sa isang mensahe na natanggap natin last Tuesday, RHTV. Paki-flash mo nga. Attorney, may deed of sale po ang half-sister namin and ang father namin. Pero ang totoo ay hindi po yun binayaran. Mga anak po kami sa labas at unfair po sa amin na di man lang kami nabigyan. Recognized naman kami. Usapang Legal. So ako na lang ang magtatanong para sa kanya dahil wala namang tanong. So valid ba kung merong deed of sale, no? Pero hindi naman totoong nagkaroon ng bayaran. At dahil yung implikasyon, no, yung may hint, no, yung kanyang message na gusto niyang makaparte bilang mana. Ang tanong ko sa iyo, buhay pa ba ang father mo? Ayan. Usapang Legal. Mahalaga po na malaman natin kung buhay pa ang father mo, no? Dahil hindi ka pa entitled sa mana kung kung ang iyong ama ay buhay pa. Bakit kanyo? Kasi nangyayari ang pagmamana kapag ka po namatay na ang pag-uugatan ng mana. Kung buhay pa siya, nananatiling inchoate lamang. Sabi nga ng mga Gen Z, abangers ka pa lang, no? Nag-aabang ka pa lang na magkaroon ng karapatan para makapagmana sa iyong ama. And in the meantime, no, umaasa ka or aasa ka na hindi magdidispatcha ng mga ari-arian para may maiwan na siyang magiging estate. Ano yung estate? Mga total ng mga ari-arian ng namatay. Ayan. Pero habang buhay pa, may karapatan ang iyong ama na idispatcha ang anumang kanyang mga ari-arian basta't hindi ito in fraud of creditors. Kung halimbawa, may mga utang, kasi may mga iba pong dinidispatcha ang ari-arian para makaiwas sa pagbabayad sa kanyang mga pinagkakautangan. So yun po, kapag gano'n, tinatawag na transaction in fraud of creditors, maari pong mabawi or maipadeklarang walang bisa or maipawalang bisa ng pinagkakautangan. Pero kung ikaw ay isa sa mga would-be tagapagmana, wala ka pang karapatan. Usapang Legal. No? Paano nagkaroon ng deed of sale? Common practice po kasi sa ating mga kababayan, sa ating mga Pinoy. I don't know kung anong practice sa ibang bansa, dahil hindi po ako familiar. Pero common practice po sa ating mga Pinoy na habang buhay pa ang magulang, kunyari mag-e-execute ng deed of sale o kaya naman ay mag-e-execute ng deed of donation, pabor, no, doon sa isa or sa mga anak, no? Ito po yung mga tinatawag na simulated na kontrata, no? Simulated transaction, hindi naman talaga totoong bentahan, pero pinapalabas na nagkaroon ng bentahan, no? Bakit kanyo? Para hindi na para hindi na po pag-awayan pa kapag kami inawala. Diba? Common yun Kasi totoo nga naman kapag nawala na yung may-ari ng property at oras ng manahan, pagkatapos ninyong mag-grieve o pagkatapos ng mailibing na ang namatay, abay eto na nag-uumpisa na yung awayan ng mana. Usapang Legal. Pero sasagutin po natin yung mga iba't ibang aspeto nitong tanong or actually noong mensahe ng nagpadala sa atin, no? So,
bumati po muna tayo sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Jerry Sumagaysay is watching. Si Henry Dolohan, si Ellie Calzote, nanonood sa atin sa Molino, Bacoor. Si Ivy Gutierrez sa Tayug, Pangasinan. Si Mami Belen Rivera. Gayon din sa'yo, Gael Enriquez. Sabi niya, Petsa de Peligro. Oo nga, sana meron tayong mga milyon-bilyon. Si Tita Ami Miraflor Garcia. Si Dersan, Sander ba yun? Solid DZRH follower. Ay, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. At lahat ng mga iba pang nanonood sa atin. Alam nyo si Gael, napaka-seldom. Siguro isang beses sa isang taon, isa or dalawang beses lang sa isang taon, nag-a-absent sa ating programa. Kaya itong si Gael talagang love na love natin. Marami pa rin po sa inyo. Sina Henry Dolohan, Tita Ami, Mabel Belen, gayon din si Ma'am Grace Recta, etong si Melvin Letrodo, simula nung nanood sa atin si Ma'am Teresita, hindi rin ito nag-absent. At I'm sure marami pa rin pong iba pa, no? Hindi ko lang napapansin dahil hindi naman sila nagpaparamdam. Pero mga solid DZRH listeners po sila. Maraming salamat po. Usapang Legal. Mga taga Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. Magandang gabi, Solomon Ibot. 7788. Magandang gabi po sa inyo, Gilbert. Gayon din si Miss Joy, hindi rin to nag-a-absent basta-basta. Si Gael actually, nag-a-absent lang siya pag siya ay nasa flight. pauwi ng Pilipinas or pabalik sa kanyang pinagtatrabahuhan dyan sa Hong Kong. No? At maraming iba pa na nanunood din sa atin. Sina Eduardo Narvaez, hindi rin to nag-a-absent. Pati itong sina Sir Jerry Sumagaysay every night. Thank you very much. I'm really touched, no? Na kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa amin. Maraming salamat po. At yun lang makita ko ang inyong mga pangalan sa comment section from time to time or every night, ay happy na po ako doon. Usapang Legal. Anyway, yung iba pa pong nanonood sa atin sa DZRH News Television, dahil iisa lang po ang telepono ko ngayon at iisa na lang nga ang telepono ko. So hindi ko na siya mahati. Magandang gabi sa iyo, Miss Karen. Si Pengso, ay kaibigan nating si Pengso. Magandang gabi. Felix Falcotelo, si Jovelyn Aquino Pascua, Jaime Miranda sa Paranaque, Irene Almodovar, hindi rin to nag-a-absent si Ma'am Irene. Nun lang nawala yung husband niya, saka siya nag-absent. Miss Joy, thank you very much. At maraming iba pa. Maraming salamat po. And because of that, nananatili pong number 1 ang ating programa at ang ating himpilan. Maraming salamat po sa inyo. Usapang Legal. Dakuan po natin. At taga Santa Rosa pala si Ma'am Teresita. Akala ko taga dito kayo sa Maynila. Ma'am Teresita, magandang gabi po sa inyo dyan sa Santa Rosa. Dati madalas ako dyan sa Nuvali. Hindi na ngayon dahil mahal ang gas. Maliban pa sa tamad akong mag-drive. Siyempre, mga taga Barangay Katipunan, Santa Fe, Leyte. Thank you very much po sa inyo. At yung mga iba pang nanonood sa atin, magandang gabi po sa inyo. Si Attorney JM Banico, magandang gabi po sa inyo. Nakasabay ko siya sa hearing kanina. At saka mga taga press office dyan sa Manila City Hall, magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal. Dakuan po natin yung question. So kung valid ba yung deed of sale, kung hindi naman totoong nagkabayaran, at pwede bang, I would assume, gusto niyang malaman kung makakahati siya dahil syempre unfair nga naman na ito ay nakinabang yung kanyang half-sister. Ang sabi niya, siya ay non-marital child. At meron siyang half na kapatid, no? Hindi po half babae, half lalaki, no? Siya po ay, yung kapatid niya ay half sister. So ibig sabihin, pareho sila ng sa pakiwari ko, pareho sila ng tatay, magkaiba sila ng nanay. Ito bang half-sister mo ay kasal ba? No? Si father, si papa doon sa nanay ni half-sister. No? May mga pagkakataon kasi na parehong hindi naman kasal sa mga nanay nila. No? Gusto ko lang malaman, curious, makimarites tayo. Anyway, so ang tanong, kung valid ba ang deed of sale kung hindi naman totoong nagkabayaran? So ang tanong dito, ano ba yung totoong intensyon doon sa pag-execute ng deed of sale? Totoo bang mayroong ang intensyon ay bayaran nung half-sister mo, yung father mo, o talagang pinalabas lang na for purposes lang na mailipat sa kanya yung titulo ng property? Usapang Legal. Kasi kung totoong nagbenta
totoong nagbenta at ang intensyon ay babayaran ni ate or ni nung kapatid mo, nung half-sister mo, yung father mo, ang remedyo would be, ni tatay ha, ang remedyo ni tatay kung buhay pa si tatay ay singilin. No, singilin si ate or yung kapatid mo doon sa purchase price. Pero, pero kung patay na po si tatay at hindi na may deed of sale na at hindi pa nababayaran ni ate dahil ang intensyon talaga ay bayaran, kayo po bilang mga tagapagmana ni tatay, ay maaaring magsampa ng petition or magpadala muna ng demand letter or kausapin niyo muna, Mas maganda kasi yung nag-uusap muna bago pa magpadalahan ng mga demand letter o bago pa magkasuhan dahil for sure pagdating naman sa korte niyan sasabihin din sa inyo ng huwes na subukan niyo munang mag-usap, maghusay muna kayo, tingnan niyo kung masisettle ninyo ito amicably, para hindi na kayo nagkakasamaan pa ng loob, para may tsansa pa na kayo ay magkaayos dahil magkapatid kayo, mas maganda na magkaayos muna kayo, pag nagkasuhan kasi nagkakaroon na talaga ng lamat ang relasyon so mahirap na pong maulian, mahirap na pong ma-reconcile, so mas maganda po talaga na mapag-usapan. So kapag ka po nakausap na ninyo, nag-fail pa din, nagpadala na kayo ng demand letter, nag-fail pa din, then that is the time na maari po kayong dumulog sa korte. Para saan? For specific performance. Anong ibig sabihin? Si tatay nakakomply na, dito sa kanyang tungkulin ayon sa inyong naging kasunduan. Kaya lang ikaw sa parte mo bilang ikaw ang buyer, hindi ba dapat nagbayad ka? And therefore, judge or hihingiling kayo sa kloro sa korte. Judge, pag-utusan mo nga ito na tumupad na nga sa kanyang parte ng tungkulin, sa kanyang obligasyon. Dahil nakakomply na sa obligasyon si tatay, si papa, itong kapatid ko, itong buyer, hindi pa nagkukumply. So dapat mag-comply siya and bayaran niya yung purchase price. At yun naman ang magiging subject ng hatian, kung wala nang iba pang mga propriedad na naiwan si tatay, So ibig sabihin yun yung magiging bahagi o yun yung kanyang estate, yung mga magiging subject ng manahan ninyong mga magkakapatid. Usapang Legal. Kaya lang, kung hindi talaga totoo ang bentahan. So ito po, sa unang sitwasyon, yung may intention talaga na magbentahan, valid po ang transaksyon. Only that, meron po kayong karapatan na singilin siya. Or si tatay na may karapatan na singilin siya. Ngayon, kung hindi naman po totoo, hindi naman totoo na nagkaroon ng bentahan talaga at pinalabas lang dahil gusto natin ngayon ay ililipat ko na lang, magawa na lang natin ng kahit anong dokumento, yun po ay malabo. Usapang Legal. Iyon po ay tinatawag na simulated contract. Anong ibig sabihin nito? Kapag ka po nawala si tatay, kapag ka po nawala si tatay, maari po ninyong erase yung issue na hindi totoo ang bentahan and therefore kaming mga kapwa mga tagapagmana dahil kahit po kayo ay non-marital child or non-marital children kayo ng ibang pang kung may mga kapatid pa po kayo, entitled po kayo sa mana. Bakit? Compulsory heir po kayo ng inyong ama. At kahit pa kayo ay anak non-marital child or non-marital children or in short, yung pagkakaalam natin na tawag natin na anak sa labas, kayo po ay may karapatan pa din na magmana sa inyong tatay, sa inyong father bear. Usapang Legal. Ibig sabihin, dyan po pumapasok yung konsepto ng collation at liquidation. Bakit? Nakuha ni ate yung property, Hindi naman totoo ang bentahan, ang totoo niyan binigay sa kanya. Kaya lang wala na kaming natanggap. So therefore, si ate or itong half-sister namin, dapat magbalik siya ng sobra-sobra dahil dapat ito ay mana ng mga magkakapatid or ng mga compulsory heirs niya. So ganun po ang sitwasyon. Usapang Legal. Anyway, Joel Mangasep dyan sa Melbourne, Australia, sabi niya, thank you for your worthy program. Marami po kami natututunan sa inyong programa. God bless you po always. Thank you very much. Siyempre, Melvin Letrodo at Tatay Nalding, magandang gabi.
Si Ma'am Teresita, paanong nagkaroon ng deed of sale? Ginagawa yon para siguradong mapunta sa gustong heir. Totoo nga po. Pero kapag ka po napatunayan na hindi totoo yung transaksyon, sorry na lang, di ba? Kailangan pa rin ibalik yung porsyento sa sobra-sobrang natanggap. Usapang Legal. If you have questions pa po, actually, ang dami po nating mga questions dahil ang daming mga padala ng ating mga tagapakinig. Pero sasagutin po natin yan sa ating pagbabalik. Ilan po muna mga paalala? Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Well, ang mindset ko talaga is, una sa lahat, pagdating sa receive, talagang sasakupin ko yung buong court na parang hindi ko na sila papahawakan ng bola na sige pumalo na lang kayo dyan, ako na yung re-receive. Parang ganun yung nasa mindset ko eh. Yung bahay namin, tapat lang nun court na agad. So, nung bata pa lang ako, kahit na sobrang tirik yung araw, talagang maglalaro at maglalaro ako. Kahit pustahan lang namin, ice water, ganyan, 5 piso. Siguro, sa bawat team na napupuntahan ko, sabay-sabay ko na silang, parang, kumbaga, meron akong mga bagay na pwede kong gawin. Pwede kong pag-switchin yung mga tinuturo sa akin sa national team, sa FEU, sa Signal, sa AEP, mga ganun. Hi, I'm Vince Lorenzo from AEP Cubstars. Panoorin ang aking exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Abangan this Saturday. Hi, this is James Reed, and you're watching Scene Zone. Kilig vibes with Mr. Randomantic. Yes, I can say I'm living that Randomantic life. Ginawa ko na yun. Ooh,
And Attorney Rina Seco. Oo, hyper ako ngayon. I had a good day. Really good day. Magandang gabi po sa inyong lahat. Joseph Abalos, Attorney Joe Aspiras. Magandang gabi sa iyo. Alexis Tiger, Violeta Montecalvo Zambrano, Annie Bautista, si Mona Mamako at si Miss Joy Garimbao. Magandang gabi din sa iyo, Attorney Annalyn De Belen, dyan sa Gasan Marinduque, sa Office of the Sangguniang Bayan. Magandang gabi po sa inyo dyan sa sa Gasan Marinduque. At syempre pa, Attorney Annie De Belen. Magandang gabi din sa iyo, Attorney Romel Fernandez, mga taga-IBP Marinduque. At syempre pa, magandang gabi sa iyo, classmate ko, no? Si Ann Luel sa Diwa De Belen. And welcome home. Bagaman at paalis na ulit kayo. So magandang gabi sa iyo, Attorney Annalyn De Belen and Ann Luel, Lovely De Belen sa Diwa. At syempre pa, si Archie at saka si Lucas. Magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal. At yung mga Joseph Abalos, magandang gabi. Si Alexis Tiger nagbabalik. Thank you very much. Na? So sinagot na po natin yung first question. Now, the next question. Marami kasing mga questions ngayon kaya bilis-bilisan natin. RHTV, next question please. Hi po ma'am. Wrong spelling pangalan ko pero okay lang. Hi ma'am Rina. Ask po sana at ano yun? Pinarentahan na lupa na nakuha ni Papa nung naghati kami pagkamatay ni Mama. Nag-asawa po siya again at yung asawa gusto makibahagi sa 1/2 daw sa kanila kasi conjugal kasi kasal sila ni Papa. Tama po bang makisali pa siya sa renta kasi kahit gusto ni Papa na amin na lang ng mga anak sa una, gusto niya 50-50? Usapang Legal. Ay, ang tawag ba dito madrasta? Tama ba ako? Kung ang tatay mo ay nag-asawa ng pangalawa at ikaw ay anak sa una, madrasta ba ang tawag doon? Correct me if I'm wrong. Ay, yung mga magagaling dyan sa Tagalog. Ayun yung tinatawag stepmom, di ba? Stepmother. Ano ba sa Tagalog yung stepmother? Yun ba yung madrasta? Gael, Ma'am Grace, sakluluhan nyo nga ako. Madrasta ba ang tawag doon? Ma'am Teresita, tama ba yun? So, lumalabas Mayabel, no, na itong si stepmother nitong ating nagpadala ng question ay gusto pang makibahagi dahil kasal naman, no, si stepmom at saka si Papa, no. So ang tanong, may karapatan ba si stepmom na makisali doon sa property na na-acquire bago pa mapangasawa ni Papa, si stepmom? The answer is, no, ayon po sa article, I think it's on Article 93 ng ating Family Code, no, wala pong karapatan si stepmom. Bakit kanyo? No? Kasi ang sinasabi po ng batas mismo, lahat po ng mga ari-arian na na-acquire bago pa ang second marriage ay eksklusibong pagmamay-ari ng taong nagkaroon ng pangalawang asawa. Dahil inirireserba po ito, no? Inirireserba po ito doon sa mga anak, mga lehitimong anak sa unang kasal. Usapang Legal. I would like to correct myself. It's Article 92, Paragraph 3 ng Family Code. No? Ang sinasabi po kasi, yun pong mga generally, sinasabi po sa Family Code, lahat ng mga properties na na-acquire ng isang, na-acquire, no, before or during the marriage ay bahagi ng absolute community or absolute community of property. Yun po ang sinasabi ng batas, no? Pero hindi po nito sinasaklaw, no? Kung halimbawa po mero yung mga mana na tinanggap
during the marriage, o kaya naman po, no, kung meron pong descendants doon sa, meron pong children, legitimate children from the previous marriage. And therefore, lahat ng pre-marriage properties, no, yung pangalawang marriage, lahat ng properties na na-acquire o napundar bago yung pangalawang kasal, kasama na yung mga fruits or income nitong properties na na-acquire na ito bago yung pangalawang kasal ay eksklusibo na property ng taong nag-acquire nito. No? Kung meron siyang mga anak sa una na lehitimo. Usapang Legal. Nangangahulugan, ano? Dahil ang sinasabi po, pati yung mga income dito. So halimbawa po may apartment, no, na pagmamay-ari si tatay, no, or pagmamay-ari ng conjugal ng mag-asawa no, sa unang marriage, o kaya naman may na-acquire bago ang pangalawang kasal, no? Lahat po ito ay inire-reserba at kahit kumikita po ito, say for example may jeep o may apartment, no, pinaparentahan kagaya dun sa question kanina, no? Lahat po ng kinikita dun sa apartment na yon, walang pakialam ang madrasta mo. Bakit? No? Nire-reserba doon sa mga anak, lehitimong anak sa una. Usapang Legal. Tama nga. Madrasta nga. Magandang gabi po and happy birthday sa anak ni Joseph Abalos na si Arnold J. Abalos. Masarap ang pansit. Meron bang papansit, Joseph? At saka ice cream pala. Mas masarap ngayon dahil mainit. Magandang gabi po sa inyo. Happy birthday sa'yo, Arnold J. Abalos. Ayan, tama nga daw, madrasta. Si Joel Mangasap, nanonood sa Melbourne, Australia. Thank you very much po sa inyo. Usapang Legal. Now, next question please. Ayan, next question, RHTV. Attorney, good day. May tanong lang po kami magkapatid kung pwede bang ma-redeem namin ang lupa na binibenta sa aming magulang. Usapang Legal. Ibinibenta sa inyong magulang ni redeem. Hindi ko masyadong maintindihan. Pero kung halimbawa po nabenta na ng inyong mga magulang, ay ito po ba ay voluntary sale o kaya meron po itong pacto de retro sale? Anong ibig sabihin ng pacto de retro? No, na ibinenta pero sa kondisyon na kapag ka ibibenta mo o kaya naman ay within X number of years, say for example within 10 years or within 5 years, no, kami o yung mga yung mga tagapagmana ko pwedeng bilhin ulit. May mga ganun po kasing sitwasyon kung may ganun pong stipulation, pwede po ninyong hindi redeem kundi bilhin ulit, no? May pagkakataon naman po na foreclose ang property, no? Say for example, nagkaroon ng sanla, itong subject property na ito ay naisangla sa iba. Pagkatapos ay hindi nabayaran ang sangla, hindi nabayaran ang pagkakautang, and therefore na-foreclose ang property, nasubasta. Within 1 year po mula sa subastahan, no, kayong mga anak, no, halimbawa kayo ay mga tagapagmana at nawala na yung magulang, pwede po ninyong i-redeem, no, ang property. Yung tinatawag na right of redemption. So, pwede po yun. Ngayon, may pagkakataon naman. Halimbawa po ay CLOA, Certificate of Land Ownership Award. No? Ito po ay lupang agraryo na i-award sa inyong mga magulang. Pagkatapos ay within 10 years, hindi pa lumalagpas yung 10 taon yung inililimit, no, ng ating batas, no, yung prohibitory period or period of restriction, kasi sabi po ng batas, no, ng Agrarian Reform Program at ng mga susog ng batas dito, sa loob ng 10 taon mula nang mai-award dito sa beneficiary ang lupang ito, hindi ito maaaring i-transact, hindi ito maaaring ibenta, hindi ito maaaring isangla, no? So kung halimbawa po hindi pa lumalagpas ang 10 taon, yun po ay violation ng mga kondisyon, and therefore kayong mga tagapagmana, no, especially pag wala na yung tatay ninyo, no, na yung beneficiaryo o yung nanay ninyo na siyang beneficiaryo, pwede po ninyong bawiin, hindi bilang redemption. Pwede po ninyong bawiin dahil void po yung transaksyon. No? Ipinagbabawal po ng batas ang transaksyon na yon kung nasa loob pa nung 10 taon na pagbabawal. Usapang Legal. Ayan. So, next question please. Good PM Attorney Seco. SECO po yung Seco ko, no? Nakarami
ko pong natututunan sa inyong, baka napakarami ko pong natututunan sa inyong programa. May tanong po ako kung papaano mabawi yung lupain na alam ng buong barangay na pagmamay-ari ng aming angkan. Ngunit ngayon ay iba na po ang okupa ng nasabing lupain. Sana po ay matulungan ninyo kami. Godspeed. Thank you very much. Usapang Legal. Ang tanong ko po sa inyo, ano po ang pinag-uugatan ng claim? Ano po ang dahilan? Paano naukupa ng ibang tao yung sinasabi ninyo na lupa ng inyong angkan? No? Hindi po sapat ang mga impormasyon. No? Ito po ba ay inagaw sa inyo? Inagaw sa kamag-anak ninyo na siyang nagmamay-ari? Sa paanong paraan? O ito po ba ay naibenta? Ito po ba ay naisangla? No? By the way, kapag ka po merong sanglaan at sinabi na, kapag hindi nabayaran, no? Sinasanglaan ko yung lupa mo. Pag hindi mo nabayaran sa halagang 1 milyon, pag hindi mo nabayaran yung 1 milyon sa loob ng 6 na buwan, ang bilis pag hindi mo nabayaran yung 1 milyon sa loob ng 6 na buwan, automatic, akin na ang lupa mo, ayan, magpirmahan na tayo ng blank deed of sale. Mali po yun. No? Ito po ay ipinagbabawal. Illegal po ito, no? Sa ilalim po ng batas. Usapang Legal. Kaya syempre, dahil illegal, void, pwedeng pawiin, no? Dahil illegal po ang transaction. Pactum commissorium, hindi po impactum. Hindi po impactum. Or impacto. Pactum commissorium na hindi po automatic, no, na nagiging may-ari ang sumangla sa property na hindi nabayaran ng nagsangla. Kailangan pong dumaan sa tamang proseso. Ano ba yung tamang proseso na yon? No? Foreclosure. No? Yung foreclosure, maaari pong judicial or extrajudicial foreclosure. Pero stricto po ang batas kung ang pinag-uusapan ay extrajudicial foreclosure. Bakit kanyo? May mga kondisyon. Dapat merong malinaw na kasunduan na kapag ka hindi nakabayad, no? Sa itinakdang panahon, no? Pwede nang isubasta, i-foreclose ang property na hindi na kailangan na dumaan pa sa korte, pero hindi yun sapat. Bakit? Kailangan mag-constitute ng special power of attorney. Ang gumawa ng special power of attorney, itong nagsangla, no? Pabor sa sumangla para mapahintulutan siya na isubasta ang property. Kapag wala yun, dadaan sa judicial foreclosure. Usapang Legal. Sabi ni Gael, pakitag nga si Madrasta. Paki-shoutout naman po, sabi ni Kath Mendez. Paki-shoutout naman po kina Amanda Tess, Ate Annabel, Charm and Arsley. Nakikinig po sila ngayon sa inyong programa. Thank you very much. Maraming salamat po sa inyo, Tess, Ate Annabel, Charm and Arsley. Magandang gabi po. Ash Ray pala. Mali naman ako. Ash Ray. Magandang gabi. Si Gael, thank you very much. Ma'am Grace, magandang gabi. Kenneth Arevalo, magandang gabi. Si Ivy Gutierrez at maraming iba pa. Nanonood sa atin si Ronald Bascos Rabino at si Tita Ami Miraflor Garcia. At yung mga nanonood pa rin sa atin dyan, magandang gabi po sa inyo. At feel free to share our discussion tonight. Si Eleanor, kung pasaway po talaga ang illegitimate na anak, pwede po ba na hindi siya bigyan ng mana or hindi na suportahan sa pag-aaral? Usapang Legal. Yung pong pag-aaral, obligasyon. Yun pong mana, meron pong way out sa pagpapamana kung pasaway, no? Pero ito po ay alinsunod doon sa batas tungkol sa sa probisyon ng batas tungkol sa pag-disinherit. Dapat po ay hindi sapat na pasaway lang, Dapat po ay may malinaw na batayan na meron pong listahan ang ating civil code kung ano lang yung mga batayan para i-disinherit o tanggalan ng mana. Pero take note lamang po, there is no such a thing. Hindi po, wala pong basihan sa batas yung pagtatakwil. Yung hindi na kita anak, dahil pasaway ka. Pero yung pag-disinherit o pagtatanggal ng mana, ito po ay yung acts of ingratitude o kaya naman po ay hindi ka yung magulang na nanghihingi ng sustento, hindi sinustentuhan ni anak, and therefore sa oras ng manahan, ayaw na niyang pamanahan, pwede po yun. O pagtatangka sa buhay ng
ng magulang, pwede po yung maging batayan. Usapang Legal. Living a disgraceful and dishonorable life, maaari din po yung maging batayan. So, meron po mga specific na provision, ano? At kapag ka po merong disinheritance, dapat po ay merong will at doon sinasabi na si X, ang aking anak na si X, dahil sa ganitong dahilan ay tinatanggalan ko ng mana. At kapag ka po may ganitong provision doon sa will, kapag ka po merong will, kailangan pong patunayan ang due execution, sufficient in form and in substance, no? Parang ganun lang din sa impeachment. So meron pong dapat na maipatunayan ang due execution ayon sa format, ayon po sa requirement ng batas, at ito po ay dadalhin sa korte para sa tinatawag na probate. By the way, ang bigat po ng pagpapatunay na totoo at tama at dapat i-disinherit ang isang compulsory heir ay nandoon sa mga kapwa niya tagapagmana. No? So, kung halimbawa po na magkapatid kami ni Jeric Barreto at sabi ng magulang namin ay, yang si Rina Seco, dahil ganito ang ginawa niya, no? Itinatakwil ko na, ayoko na siyang bigyan. Itinatakwil ko siya, ayoko siyang bigyan ng mana at mapupunta lamang kay Jeric Barreto ang aking mga ari-arian, no? Si Jeric Barreto po ang may obligasyon na patunayan na tama at alinsunod sa mga probisyon ng batas ang ground o dahilan ng pagtatanggal sa akin ng mana. Ganun, no? Ganun po kabigat ang karapatan, no, ng isang taong itinatawag na compulsory heir. Usapang Legal. Glenda Fe Seco Agdigos, pinsan ko po ito, pamangkin ko po ito. Magandang gabi sa iyo. Ating iba pang mga nanonood sa atin dyan, thank you very much for watching. My next question po tayo before we pause for commercial. Next question please. Salamat po, attorney. May nabili kaming lupa 7 years ago. Nag-apply na kami ng pagpapatitulo doon po sa dating assessor. Hiningan kami ng 30,000 para po pagpapatitulo pero walang resibo. Ngayon palagi naman po namin pina-follow up kung ano ang nangyari sa titulo. Sabi lang matagal talaga. Ano kaya ang magandang gawin? Usapang Legal. Ang tanong ko sa iyo, ma'am, sir, no? Ito po ba ay pagpapalipat ng titulo o sadyang unregistered ang property at papatituluhan pa lang? Kung po pagtatransfer lang ng property, ng title sa inyong pangalan at wala namang problema sa mga dokumento, mabilis lamang po ito. Pinakamatagal na po ito, mga 3 buwan. No? Kung halimbawa naman po ito ay unregistered land, no? Medyo may katagalan po ito, may proseso, no? May mga requirements po ito ng batas na dapat na ma-comply po ninyo. Sa mga ganito pong sitwasyon, napakahalaga, properly monitored. Baka mamaya naman, ay sa kanyang pangalan na maipangalan, hindi naman sa ako ay Marites at Marisol. Pero hindi po dapat na ipinagkakatiwala kahit kanino, no? Hindi po kung kani-kanino lamang ang ganitong proseso, lalo pa kung ito ay unregistered, no? Baka po sa kanyang pangalan, no? Pero maganda po tingnan mo po yung mga dokumentong nasa kanya, ano na yung status pag sinabi niyo, nandito sa ganitong proseso na tayo, asan yung patunayan mo na nasa ganitong proseso na, no? Medyo kaduda-duda po kasi yung walang resibo, ang may word doon na dating assessor. So ibig bang sabihin nung assessor siya, saka mo siya nilagayan? Kasi kung lagayan, may fixer kayo, problema yan, no? Illegal po yan. Pero kung halimbawa po ay nag-retire siya bilang assessor, pagkatapos ito na yung naging racket niya, legitimate naman na racket dahil hindi naman siya fixer, pero ito silbing consultancy or agent, wala pong problema yun. Basta tumutupad siya sa usapan. So maganda, kausapin mo siya ng maayos. Kung hindi mo makuha sa maayos na usapan, padala ka demand letter. At saka doon mag-uumpisa ang inyong legal battle. Yeah. Usapang Legal. Attorney, sinabi ni madrasta na ibinigay sa kanya ni tatay ang conjugal property with nanay. Tinitirhan niya at 2 children nila ni tatay. Hindi pala kasali ang madrasta sa extrajudicial. Abay, hindi po. No? Lalo pa sa inyo, no? Conjugal property ni tatay at saka ng nanay ninyo.
Syempre hindi po siya tagapagmana, hindi po siya katatas pulong dun sa unang marriage. Kahit third party pa siya doon. Kasi kahit pa naging third party pa siya ni tatay nung mag-asawa pa si nanay at si tatay, lalo na siyang walang karapatan. No? So, Ma'am Teresita, walang karapatan si madrasta sa lahat ng mga ari-arian na napundar bago pa ang pangalawang kasal, no? Bago pa ang kasal nila ni tatay. Yon. So, thank you very much, Ma'am Teresita, at sa mga nagpadala pa po ng question. Magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calafabton, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Calafabton, amoy nakaka-joyful. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay. Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino. Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan ligtas at dekalidad. Nakakatuwa makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay. Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1 to 3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo. Yung mga kulang na bahay ay kagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino. Ang bango ng sampayan, tara na
Amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fecon. Galalala Fecon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon. Amoy nakaka-joyful. I think maybe twice or 3 times. Ilang kita sa final edit of the music video, but there was a lot of fans passing. Troll pa lang Pwede naman. rin naman sa real life. I wouldn't mind. Eh, paano na lang kung si James Reid ang kasama mong mas stuck sa traffic? Baby, pasensya na, nananaginip pa. Hindi na para isisi sa iba. Kung pwede lang na lumipas sa EDSA, di na nga maghintay pa. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga... Oy, madrasta, antayin mo na lang na mategi ang asawa mo.
Pangit pakinggan pero totoo po 'yon at tama po 'yon, no? Pero hindi siya entitled sa kalahati dahil eksklusibong property ito ng kanyang asawa, no? Hindi po makikihati yung ng 50-50 itong pangalawang asawa, si madrasta, mula doon sa kanyang asawa, no? So ibig pong sabihin, siya ay bilang tagapagmana lamang. Kasi magkaiba po kapag ka-exclusive at saka conjugal ang property. Kasi bago pa pagmanahan ng mga compulsory heirs, hahatiin muna ng asawa ng 50-50 dahil yung 50 yun yung share sa conjugal asset nung madrasta mo kung nagkataon na ito ay conjugal. Pero since exclusive po ito, treated as isa sa mga tagapagmana lamang ang inyong madrasta. Ayan. Yun po yung pagkakaiba nun. So tama po si Miss Gael Enriquez. Usapang Legal. Uy, nagbabalik si Aunt May. Maraming salamat sa paliwanag, sabi ni Gilbert. Okay. Raul Liliedo, magandang gabi. Uy, nagbabalik din Rico Bagisi. Maraming salamat po sa pagbabalik at panonood. Si Ma'am Magdalena Martin sa Gagalangin Tondo, bagaman at hindi daw siya nagpaparamdam, ay lagi-lagi din siyang nanunood at nakikinig. I'm sure nanunood din sa atin ngayon ang napakabait na dating PNP chief, no? Si General Nick Bartolome. Magandang gabi po. Nasa Mindanao ba kayo, sir? Magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal. May next question pa, RHTV. One last, pero ang dami kong questions dito na naiwan. Good PM, safe din po ba na bumili ng lupa kung nasa mother title pa yung kanilang pinagbibili, lalo pat ang nagpapabili nito ay mga heirs, especially mga apo na sa titulo nakapangalan pa doon sa mga lolo ng lola, sa lolo at sa mga anak. Hindi po ba ito masalimuot? Masalimuot, wag mo nang bilhin. Unless gusto mo ng sakit ng ulo. Pagka ganyan po, napakasalimuot, baka naman mas malaki pa ang magastos mo sa pagpuproseso para mapunta sa iyo ang property kaysa sa title, kaysa mismo sa value ng property, lalo na pag ito ay sa probinsya na medyo mababa pa ang value, no? So wag kang hahanap ng sakit ng ulo, maliban na lamang kung ikaw ay abogado. Dahil ang trabaho ng abogado, maghanap ng sakit ng ulo ng iba. Di ba? Ang trabaho po ng abogado ay problemahin ang hindi niya mo problema, kundi problema ng iba. So kung gusto niyo pong mamroblema at i-challenge ang sarili ninyo, go ahead. Pero bumibili ka ng property bilang investment, no? Hindi para sa sakit ng ulo. So I don't advise you, no, na bilhin pa ang ganyang napakasalimuot na property, no? Mahaba pa ang nasa lolo pa ng lolo ng lola ng lola mo. Wag mo ninyong bibilihin, no? Magastos masyado. Mahabang proseso. Usapang Legal. Meron pa pong question dito, attorney, yung dati po naming lupa na binenta ng mga kapatid ng attorney ng tatay ko sa kapitbahay namin. Hindi pa po nakapagpatitulo sila, samantalang sa amin ang original na titulo. Dating naming lupa, binenta ng kapatid ng tatay ko sa kapitbahay namin. Anong karapatan ng kapatid ng tatay mo? No? Siya ba ang may-ari? No? Kasi kung ang tatay mo ang may-ari ng property at ibinenta ng kapatid ng tatay mo nang walang pahintulot, ay illegal po ang transaksyon, no? May karapatan po kayo na habulin ang property na ito, no? So maganda po, patunayan po ninyo na walang kapangyarihan yung kapatid ng tatay mo. Kung ganitong sitwasyon, patunayan po ninyo na walang kapangyarihan yung kapatid ng tatay mo na magbenta ang lupa. Unang step, no? Magpa-adverse claim po kayo kung napatituluhan na po ng kapitbahay ninyo, no? O kung hindi man, ipa-quiet po ninyo yung title, no? Meron pong tinatawag. Balikan po ninyo yung previous episodes. There is such a thing as quieting of title kasi may nag-iingay. Usapang Legal. Oy! Ubus na ang oras. Ang dami ko pang questions. No? Next week po ulit Samahan niyo po ulit ako on Tuesday. No? Sisikapin ko maging kasing lively tonight. No? Bagaman at
Dalawa yata ang hearing ko sa Tuesday. Okay, samahan niyo po ulit ako sa Tuesday ha. It has been a fruitful week for us, no? Lalo na po sa akin, ano, dahil nakakasama ko kayo palagi. Thank you very much po. Maraming salamat po sa mga nakasama ko tonight. Si Poging-Pogi, ang paborito ko, si Jeric Barreto. Paborito ko siya pag siya nakaupo. At siya po ang mga taga-RH-TV, mga taga-DZRH IT Department. Again, magandang gabi sa inyo, Anloel de Belen Sadiwa, Archie Sadiwa, magandang gabi din sa iyo, Lucas, magandang gabi din sa iyo, Attorney Annalyn de Belen, at maraming salamat sa pabaon. Ako pa ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy weekend po sa inyong lahat! Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Calafabcon, amoy nakaka-joyful.